Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento at sumuporta sa ating pong ginagawang vlogging dito sa ating channel. Lahat po ng inyong mga comments sa ating comment section ay binabasa po natin. Diyan po tayo kumukuha ng kaalaman at ng idea. Okay guys, tuloy-tuloy po tayo. Ang pag-uusapan po natin ay part 2 ng Curly and Sara Diskaya. Ngayon po ay humihingi sila, hindi po humihingi, no? Gagawin silang eyewitness. At sino ang may pakana nito? Okay, papanoorin po natin yung isang video na kung saan ay makikita natin kung sino yung nagsabi na sila ay gawing eyewitness. So kayo po ba, sa tingin po ninyo, karapat dapat po ba silang maging eyewitness sa maanumalyang proyekto ng DPWH? Mag-isip po tayo, di ba? So, bago muna tayo magtuloy-tuloy, may gusto akong basahin dito sa ating comment section. Okay, at in-appreciate ko si Miss Risa Serrano. I appreciate you and thank you for your thoughts. No? Ang sabi ni Risa, no, doon sa una nating vlog na may title na Curly Diskaya, Hinarap ang Takot. Okay, ang title dito ay, ang topic natin dito ay si Diskaya, no? At siya ba ay nagsasabi ng katotohanan? Kasi yung ating provoking statement, no? Bago ko muna basahin yung comment ni Riza, itong provoking statement natin ay eternal truth, do not fear the light of intense scrutiny. Let me say it again. Eternal truth, do not fear the light of intense scrutiny. So, yun yung line ng topic natin. At sa pagpapatuloy ng ating discussion, no, ng ating reaction video, sabi ni Risa Serrano, ang sabi niya, Mr. and Mrs. Diskaya telling the truth. Tas may tatlong thumbs up. And then, for me, yes, pwede, no, nagsasabi siya ng katotohanan. Pero ang tanong, buong katotohanan ba yung kanyang sinasabi? So, yan yung sagot ko sa sinabi mo, Ate Risa Serrano. So, buong katotohanan ba yung kanyang sinasabi? O baka naman half truths. Okay? Kasi ang taong nagsasabi ng katotohanan, guys, hindi yan yung mata niya, confident yan. Okay? Hindi siya yung pipikit-pikit. At yung mga statement niya ay inconsistencies. May makikita tayong discrepancies. In other words, nagsisinungaling po siya. Nag-iimbento siya ng mga sinasabi niya. Okay? So, itong topic naman natin ngayon na susunod. Okay, so itong topic natin na susunod, hanapin natin yung ating video clip na panonoorin. So, sino ba talaga ang nagsabi na gawing eyewitness itong si mag-asawang Diskaya? Okay, panoorin natin itong video na to. Okay, maaari nyo panood yun. President Tito Soto, Ayan, ang sulat okay. ni Senator Rodante Marcoleta na Ayun, humihiling sino daw? sana sa Department of Justice na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Diskumpiyado kasi siya rito. Nasa frontline ng balitang yan si Caricator. Si Marcoleta Ito pala. ang liham ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sa Justice Ayan, guys, Department walang na pirma. ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico o Curly at Sara Diskaya. September 8 ang petsa niyan at nakapirma si Marcoleta. Pero kapansin-pansin walang hindi lagda pumirma. ni Senate President Tito Soto. Senate Sabi President ni Tito Soto. hindi raw pwedeng makakuha ang mga Diskaya ng proteksyon ng gobyerno pero ang dami nila umanong nakuhang pera ng bayan. Dapat Imagine mo daw, yun, no? magsabi ang mga Diskaya ng totoo. Iba raw kasi ang sinasabi nila sa Ito guys, tignan mo. Kamara. Hindi ko maintindihan si Marcoleta. Bakit niya ilalagay sa eyewitness, no? Itong mag-asawa na to, ang daming perang nakuha. Diyos ko naman. Okay, diretso na. Diretso na. Binigyang diin pa ng Senate President ang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sinungaling ang mga Diskaya. Bago yan, inamin ng abogado ng mga Diskaya na umaasa silang mailalagay ang mag-asawa sa Witness Protection Program ng DOJ. Pinanindigan pa nilang hindi selective o hindi nila pinili lang ang mga taong pinangalanan nila na kumikickback umano sa flood control projects. Hindi raw ikinatuwa ni Sara Diskaya ang Okay guys, eto hindi kasi pwedeng umamin ka sa mga ginawa mo tapos mag-aas ka na gawin kang eyewitness.
Meron ako napanood niyan dito eh. May mga category na hindi ka pwedeng basta hindi ka pwedeng basta maging eyewitness sa isang kasalanan o isang krimen ng basta-basta lang. Meron ka dapat ipasang requirements para maging eyewitness ka. Sa ganitong case, pwede ba natin gawing eyewitness yung nagnakaw ng billion, no? Billion na pera ng taong bayan? Itong malaking anomaly na nangyayari sa ating gobyerno, itong flood control project. Pwede ba natin kunin to? Sa akin, guys, hindi no? Sa akin hindi. Malaking NO ang sagot ko kung kukunin natin eyewitness itong mag-asawa na to. Hindi ko mainunawaan sa ating mga kababayan kung bakit gustong maging eyewitness si Curly at Sara Diskaya, ang daming kinuhang pera sa kaban ng bayan. 'Di ba? Napansin niyo ba yung kanyang mga pagsagot sa mga mambabatas? May inconsistencies, may discrepancies. Hindi siya confident sumagot. At makikita mo yung taong nagsisinungaling talaga, papikit-pikit, tas naba-blackout. Maaaring sabihin natin, guys, kaya yung ating provoking statement, kapag ikaw ay nasa truth, kahit anong tanong sa'yo, kahit prolonged investigation, i-scrutinize ka ng paulit-ulit, bali-balik ka rin kapag ikaw ay nasa katotohanan at wala kang nagawang kasalanan. I'm telling you, confident ka sumagot, hindi ka pikit-pikit, di ba? Tapos hindi ka nabablanko. Bakit? Alam mo na tama ka at alam mo na kahit ano pang itanong sa'yo, alam mo yung isasagot mo. Alam nga naman, tanungin ka ilang taong ka na, di ba? Pag tinatanong yung tayo, di ba, ilang taong ka na, confident tayong sumagot, no? Yung iba, pinagtatakpan yung age. Hindi, di ba? Pag tinanong ka, saan ka nakatira, alam nga naman, mag-iisip ka pa, di ba? Pag tinanong ka na, ilan kayo magkakapatid, alam nga naman, mag-isip ka pa, ilan ba kami, 7 ba, 5, di ba? Alam mo, di ba? Yun yung confident ka sumagot. So, pag ikaw ay confident na sumagot, tawag dyan boldness. Alam nga naman, tawagin yung pangalan mo, let's say sabihin natin si Curly, no? Itago natin, let's say sabihin natin sa isang classroom, no? Alam mo na ikaw ay halimbawa ako, no? Tinawag ako, Faces Row. 'Di ba? Alam nga namang sabihin ko, ako. Ako nga yung tinatawag. So kapag ako yung tinatawag, may boldness akong sumagot. Let's say, sabihin naman natin sa loob ng classroom, tinanong ka ng math professor mo. Ang sabi sa'yo, 1 plus 1. Di ba? Tapos, sinagot mo, 3. Pwede ba yon? Siyempre, kapag narinig yun ng mga classmate mo sa upuan, hindi sasang-ayon sa'yo yun. Dahil alam natin na 1 plus 1 equals 2. Di ba? So, ganun, dapat confident ka, alam mo na, teka muna, 1 plus 1 equals 2. Tama po ba mga kaibigan, mga kapatid? Kapag nagsasabi ng katotohanan, yung confident mo, yung confident level mo, di ba? Hindi ka matatakot, you are, yung pag-upo mo, talagang, at ease ka, meron kang kapayapaan, pero makikita natin kay Curly Diskaya, walang kapayapaan. At katulad nga nung sinabi natin, di ba? Nagpalpitate daw yung heart ni Sara, no? I'm not putting them down kasi alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, pwede rin tayong lumagay sa kanilalagyan nila ngayon. Yan ang katotohanan. Dahil pwede rin tayong matempt. Lahat tayo nagkakasala. Kaya nga yung disclaimer ko, di ba? Hindi ko sinasabi na ako ay walang kasalanan at ako ay matuwid. Hindi, kasi baka tayo, no, lahat tayo, pag sinalang, in X-ray, baka hindi rin tayo pumasa sa standard o pamantayan. So, hindi ko pinuputon itong mag-asawa na to. Pero pinag-uusapan natin dito yung kaban ng bayan. Yung pera ng bayan. Mga kababayan natin na nagsasuffer, nagtitiis, no? Nagkasakit na nga, may iba nga, namatay na, no? Na-disgrasya na dahil sa baha na yan. Imagine guys, hindi lang millions pinag-uusapan. Billions and even trillion. Who knows? Yung mga nakuha nila.
So, susunod po pag-uusapan natin. So, ayan nasagot ko guys, ano. For me, hindi sila pasado na maging eyewitness. Kayo po, okay lang po bang maging eyewitness sa inyo yung taong nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng katotohanan? So, susunod na vlogging natin guys, dito sa ating channel, pag-uusapan naman natin. Kapag hindi pa tayo tapos, kay syempre, dire-diretso to, no? May nakita tayong pwedeng at magandang pag-usapan at bigyan natin ng komento, pag-uusapan po natin. So, susunod, magbibigay po ako sa ating next vlogging, magbibigay po ako ng aking reaction video patungkol po kay Joel Villanueva, itong ating senator na Christian, no? Syempre tayo ay Kristiyano, kailangan tayong magsalita. Okay? So ito po si Faceless Ro. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig. Nais ko po marinig ang inyong mga komento. God bless po. God bless the Philippines. Bye-bye.